Kwentong Bayan. Bago tayo magsimula, announcement lang regarding sa tubig ng Banahaw necklace. Ang restock natin, January 15, Monday, lalagyan ko ng stocks ang ating Shopee account. Paunahan na lang mga kabayan ha, kasi sobrang dami talagang nag-aantay. Once na malagyan ko ng stocks yung Shopee account natin, pwede na kayong umorder. Kaya antay-antay na lang tayo mga kabayan, nariyan sa comment section ng link ng ating Shopee account at para sa international shipping, nariyan din ang Facebook page. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Goyo. Taong 1977, Southern Visayas. Kuya, halika nga dito. Tulungan mo muna ako. Nagkamali yata ako ng buhat. Hindi ko maigalaw ang balakang ko. Ay, ang sakit-sakit. Wika ng tendera ng isda nang makita ni Goyo. Nagpatulong ang Ales sa binata dahil naipitan ito ng ugat sa pagbubuhat ng mga paninda. Aling Berta, bakit ho ba kayo yung naglalako niyan? Asan po ba si Mang Baldo? Ang laki ng katawan ng asawa niyo. Hinahayaan niyong maging batugan. Wika ni Goyo habang naglalakad papalapit sa Ale. Matagal ng tendera si Aling Berta. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kabaryo kung gaano kabatugan ang asawa nito. Madalas itong makita sa sabungan at sugalan. Habang si Aling Berta naman, halos makuba na sa pagkayod. Bagamat kinakainisan ng mga kabaryo, wala naman silang magawa dahil mismong si Aling Berta ang kumukonsente sa asawa. Hayaan mo na lang, iho. Magbabago din yan. O siya, sige na't ayos na ako dito. Magpapahinga lang ako, ano. Pagkatapos ay maglalako na ako uli. Wika ni Aling Berta. Gaya, mabuti naman at nakita kita. Iho, makikisuyo lang sana ako May mga kailangan akong halamang ugat. Madami pa akong ginagawa kaya hindi ko maasikaso Baka pwede mo kong ikuha nitong mga nakalista. Wika ni Mang Boy, ang binansagang duwag na manggagamot sa baryo. Ay, sus, ang sabihin mo, boy. Takot ka lang pumunta ng mag-isa sa gubat. Kailan ka ba nagpunta sa Kakaoyan, Aber? Wika ni Aling Berta. Natawa naman si Goyo at kinuha ang listahan sa manggagamot. Wala nang ibang nauutusan ang matanda kung hindi si Goyo. Ako na po ang bahala dito, Mang Boy. Mamaya idadaan ko na lang sa bahay nyo. Ihanda nyo na lang po yung bayad Dating gawi po. Tugon ni Goyo. Hindi salapi ang hinihingi niya, kung hindi ang paborito na ginataang saging na saba na ginagawa ng matanda. Bandang tanghali nang magpunta si Goyo sa Kakaoyan, isinabay na din niya ang paunguhan ng kahoy na panggatong sa tahanan. Meron lang 4 na oras si Goyo sa Kakaoyan dahil delikadong magpaabot ng takip silim sa gubat. Pinamumugaran ito ng uri ng aswang na hayop lang sa gubat ang ginagawang pangkonsumo. Iniiwasan ng mga residente na makatagpo ang nilalang sa Kakaoyan dahil sa pangamba na sa oras na makatikim ito ng sariwang karne ng tao, mag-uumpisa na itong maganap ng mabibiktima. Bibihira din ang mga nangangaso sa Kakaoyan. Ayaw nilang masira ang balanse sa lugar. Sa oras na maubos ang mga hayop, sila na ang isusunod ng aswang. Aba, mukhang mas marami tong pinakuha ni Mang Boy ngayon Mas marami to kumpara nung nakaraang araw. Siguro mas maraming pasyente ngayon.
Ito na nga muna yung uunahin ko bago yung panggatong. Mahihirapan na ako maghanap ng mga halaman mamaya eh. Wika ni Goyo sa sarili. Bukod sa kanya, wala nang iba pang malakas ang loob na mag-isang gumagala sa gubat. Sa paniniwala ng iba, naroon lang ang aswang nagbabantay kahit umaga. Samantalang si Goyo naman, may prinsipyo na saka lamang siya maniniwala sa oras na makita ang isang bagay. Naging abala si Goyo sa pangolekta ng mga halamang gamot. Hanggang sa nakarinig ito na tila nag-uusap hindi kalayuan sa kanya. Marahang gumapang si Goyo sa mga halaman. Nagtago sa malaking puno. Tinignan niya kung saan nanggagaling ang tinig. Napatakip ng bibig si Goyo nang makitang kausap ng matadero sa palengke na si Mang Adan, ang kilalang itim na mangkukulam sa baryo na si Tandang Inosencio. Hindi na iwasan ni Goyo na maging mausisa. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Tay, bakit bumaba pa kayo dito? Baka mamaya may makakita na magkasama tayo eh. Alam mo namang malalim ang galit sa'yo ng mga taga-baryo. Dapat, inintay mo na lang akong umuwi sa atin. Wika ni Adan. Labis ang pagkabigla ni Goyo ng mga sandaling iyon. Nang malamang anak pala ni Tandang Inosencio, ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat na bilihan ng karne. Huwag kang mag-alala. Walang makakakilala sa akin kapag nasa baryo na ako. Matagal na din akong hindi nakakapasya. At isa pa, may mga bagong yanggaw na gumagala sa baryo. Tugon ni Tandang Inosencio. Ano bang nangyayari? Ibig sabihin aswang din si Mang Adan? Isa pa, paano may mga bagong yanggaw? Wala namang napapabalitang aswang sa baryo ah. Teka, kailangan malaman to ni Mang Boy. Wika ni Goyo sa sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatapak ng sanga ang binata. Dahil doon napatingin sa kinaroroonan niya ang nag-uusap. Sino nga dyan? Magpakita ka! Wika ni Adan. Mabilis namang lumayo si Goyo sa lugar. Nang medyo makalayo, kumaripas na ito ng takbo. Hindi na lumingon pa hanggang sa makalabas sa kakawyan. Naiwan ni Goyo ang mga panggatong. Ang nadala lamang ay mga halamang pinakuha ng manggagamot. Naisip ng binata na sa oras na makilala siya ng mga ito, siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan niya. Hindi ako makapaniwalang kasabwat ng mangkukulam si Mang Adan. Kung may bagong yanggaw, siguradong sila yung may gawa nun. Wika ni Goyo sa sarili. Kagad niyang naisip na maaaring pinapadaan sa karne ang pangyayanggaw ni Mang Adan. Nang makarating sa baryo, pinuntahan niya si Mang Boy. Anong nangyari sa iyong bata ka? Namumutlayang mukha mo. At saka, bakit ka ba hingal na hingal? Tanong ni Mang Boy. Mang Boy, kanina pa ako sa gubat. Nakita ko si Mang Adan, yung matadero sa palengke. Tinawag niyang tatay si Tandang Inosencio, yung mangkukulam na aswang. Narinig ko po mismo sa kanya eh. May mga bago daw na nayanggaw sa baryo natin. Ano pong gagawin? Dapat ba'y pagsabihan sa mga tao dito? Tanong ni Goyo. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Goyo? Masama ang magbintag. At isa pa, alam mo naman kung gaano kabait si Adan. Muling wika ni Mang Boy. Nais niyang siguraduhin ang sinabi ng binata. Giniit ni Goyo na totoo ang mga sinasabi. Sigurado siya. Walang dudang si Mang Adan ang nakita niyang kausap ng mangkukulam. Kung totoo nga po yung sinabi ng mangkukulam, delikado po yung lugar natin. Mga bagong aswang, Mang Boy, anong gagawin natin?
Nanatiling tahimik si Mang Boy at nag-isip. Samantalang si Goyo naman labis na nag-alala. Umuwi na muna ito ng tahanan. Nakita niyang nagluluto ang ina ng ginataang saba na paborito ni Goyo. Sa bakuran pa lamang naaamoy niya na ito. "O Goyo, nandiyan ka na pala anak. Alam mo bang nagluto ko ng paborito mong merienda? Ang mabuti pa, maghugas ka muna ng kamay mo. Sabayan mo kami ng tatay mo sa pagkain." "Celso, halika na. Sabay na tayo ng anak mong magmerienda." Wika ni Nanay Teresa. Nag-iisang anak ng mag-asawang Celso at Teresa si Goyo. Hanggat makakaya binibigay nila ang gusto ng anak. Sumunod si Goyo. Naisip niyang sabihin ang mga nalalaman habang nagmemeryenda. Goyo, nakausap ko si Aling Berta kanina nung bumili ko ng isda. Baka pwedeng bawasan mong pagpunta sa Kakoyan para sa matandang si Mang Boy. Ang alam ko, nasa pinakamasukal na parte ng gubat yung mga pinapahanap niyang halaman. May dahilan kung bakit pati siya naduduwag doon sa lugar. Sa may bukana pa lang, madami namang nakukuhang panggatong. Huwag ka na masyadong lumalim pa. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tatay Celso. Opo, Tay. Saka kanina po habang nangunguha ako ng mga lamang gamot, nakita ko si Mang Adan. Kausap yung kilalang mangkukulam na aswang sa baryo natin. Si Tandang Inosencio. Hindi ko po sinasadyang marinig yung usapan nila. Anak pala ng mangkukulam si Mang Adan, Tay. Narinig ko din po may bagong yanggaw sa baryo. Malamang po pinapadaan niya sa mga tindang karne. Wika ni Goyo. Nang matapos magsalita, kagad niyang kinain ng merienda. Bagamat nag-aalala sa mga nalaman, hindi naman niya maiwasang matakam sa amoy ng ginataan. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Delikado pala, Celso. Suki pa naman tayo ni Adan. Mula ngayon, umiwas na lang muna tayo sa palengke. Tama na yung mga isdang lako ni Aling Berta o hindi kaya yung mga gulay na tanim natin dito. Mahirap na, no? Baka mahawa pa tayo ng pagkaaswang. Nasabihan mo na ba si Mang Boy? Wika ni Nanay Teresa. Opo, Nay, kaso hindi po sumasagot eh. Kaya umuwi na lang po ako. Tugon ni Celso. Paanong sasagot yun? Siguradong duwag yun eh. Parang nung nakaraang 10 taon, may nanalasa dito na 2 manananggal. Nauna pang nagtago sa bahay nila yan si Mang Boy. Iniwan kami mga residente para tugisin yung aswang. Hindi natin maaasahan yan si Mang Boy pagdating sa mga ganyang bagay. Sa panggagamot oo, pero kapag tungkol sa mga aswang, wala nang pag-asa yan. Ewan ko ba, ang sabi pa nga ni tatay, napakatapang yan nung kapanahunan nila eh. Mag-isa nga niyang sinusugod yung kuta ng abwak para bawiin yung kinuwang bata sa baryo. Pero wala namang nakapagsabi kung bakit bigla na lang naging duwag yan eh. Wika ni Tatay Celso. Dahil sa mga narinig ni Goyo, napaisip ito kung ano nga bang nangyari kay Mang Boy. Bakit bigla na lang itong nabansagang duwag na albularyo? Matapos makakain, naglakad-lakad muna si Goyo sa labas ng tahanan. Bumigat ang tiyan nito dahil sa dami ng nakain. Gaya, mabuti pa't nakita kita. Ikaw na lang ang mag-abot nitong kulang ko sa tatay mo. Hindi na ako sasaglit sa inyo. Madami pa akong kailangang gawin sa bahay eh. Mabuti na lang nasa lubong talaga kita. Nakita ko nga pala si Mang Boy kanina. Kulang ba yung kinuha mong mga halamang gamot? Napilitang pumunta sa Kakawyan. Wika ni Aling Berta. Teka, sobra pa nga po yun eh. Kahit kailan, hindi ko pa siya nakitang pumunta sa gubat ah. Wika ni Goyo. Hindi niya masagot ng direkta ang ale.
Hoy Goyo, ano ba yung sinasabi mo? Saan bang napunta yung isip mo? Bigla kang natulala dyan sa gitna ng daan. O siya, madami pa akong kailangang gawin. Maiwan na kita. Matapos magpaalam ng Ali, nagpatuloy na sa paglalakad si Goyo habang iniisip kung ano ang posibleng dahilan ng pagpunta ng matanda sa gubat. Nagpa siya ito na puntahan si Mang Boy upang malaman kung kamusta na ang kalagayan nito at kung nakabalik na ba mula sa gubat. Alam ni Goyo kung gaano kadelikado ang kagubatan, lalo na sa nangyari kanina. Nang marating ni Goyo ang tahanan ni Mang Boy, nakasara ang trangkahan ng bakuran. Teka, wala pa si Mang Boy? Huwag mo sabihing nandun pa rin siya. Maggagabi na. Wika ni Goyo sa sarili. Nag-aalala ito sa kalagayan ng matanda. Iniisip niya kung ano ang posibleng ginawa ng duwag na albularyo sa loob ng gubat. Mag-isa lang ito. Malapit ng magdilim ang paligid. Matyagang nag-intay si Goyo sa labas ng tahanan ng matanda. Naiisip niyang hintayin ito sandali. Kung wala pa rin ito pagsapit ng ilang oras, ipapaalam niya ito sa ama. Baka nangangailangan ng tulong si Mang Boy. Nasa panganib ang buhay. Nang mainip sa paghihintay, minabuti niyang umuwi ng tahanan. Tay, kailangan po ng tulong ni Mang Boy. Wala pa rin pong tao sa bahay niya eh. Kaninang hapon po, nakita siya ni Aling Berta na pumasok sa kakawyan. Baka po kung napano na siya eh. Wika ni Goyo. Baka naman namamasyal lang sa baryo. Imposibleng magpagabi yun sa gubat, anak. Hindi nga siya tumatapak sa bukana ng kakawyan kahit umaga eh. Pero sige, para matahimik ka, halika. Magpapasama tayo sa mga kabaryo natin. Itanong natin kung may nakakita ba kay Mang Boy. Wika ni Tatay Celso. Nagbihis lang ito. Kinausap ang ilan sa mga residenteng lalaki. Nagpapasama siyang puntahan ng bahay ni Mang Boy. Sa oras na wala pa rin ito roon, susubukan nilang tignan sa may labasan lang ng kakawyan at baka napano na ang matanda. Kagad naman silang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Pero tama si Goyo. Wala pa rin sa bahay si Mang Boy. Nagtataka ang mga ito dahil hindi naman lumalabas ang matanda ng ganong oras. Nagpa siya silang pumunta sa kakawyan. Pero habang paakyat sila, nasa lubong na nila si Mang Boy. Naglalakad palabas ng gubat. Nang mailawan ito ng sulo, nagulat ang lahat nang makita ang matanda na puno ng mga galos sa katawan. Hindi naman nila malaman kung saan nanggaling ang natamong pinsala ng manggagamot. Mang Boy, ano pong nangyari sa inyo? Sinong may gawa niyan? Wika ni Tatay Celso sa matanda. Ay, wala to. Huwag kayong mag-alala. Sumabit lang ako sa matinik na baging. Kaya inabot na ako ng gabi. Ang mabuti pa, halik kayo. Nakakatakot dito sa gubat. Tugon ng matanda na tila hindi alintana ang sakit sa mga natamong sugat sa katawan. Pero hindi naniwala si Goyo sa dahilan ng matanda. Kabisado niya ang gubat. Sa pagpapabalik-balik sa lugar, alam niya kung ano ang sugat na matatamo sa mga baging. Mang Boy, ano po bang ginawa niyo sa loob ng kakawyan? Bakit ngayon lang ho kayo nakauwi? Malalim na po ang gabi ah. Akala namin na paano ka na eh. Tanong ni Goyo habang nakatitig sa matanda. Tila may tinatakpan itong sugat sa kaliwang braso. Nanlaki mga mata ni Goyo ng matitigang mabuti na napakalalim pala ng pinsala. May nakalimutan akong ipakuha sa'yo. Kaso hindi kita makita.
Kaya ako na lang ang naglakas ng loob na pumasok sa gubat. Sayang naman yung mga naihanda kong gamot eh. Masisira kapag hindi kumpleto ang sangkap. Pero ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Ayoko nang bumalik dun. Nakakatakot talaga sa gubat. Akala ko nga, mamamatay na ako sa mga baging na pumulupot sa akin eh. Wika ni Mang Boy. Sa susunod, Mang Boy, magpasama ka na lang po. Matanda na po kayo. Alam naman nating hindi na kayo sanay sa mga ganyang gawain eh. Nakahanda naman po kaming tumulong. Lalo na't yung mga gamot na ginagawa nyo, nakakatulong po sa baryo natin. Wika ni Tatay Celso. Nang maiatid nila ang matanda sa tahanan, kaagad namang nagpaalam ang mag-ama na uuwi na. Tay, naniniwala po ba kayo sa mga sinabi ni Mang Boy? Sa tagal ko po sa gubat, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng ganong karaming sugat. Mukha po siyang sinalakay ng mabangis na hayop eh. Wika ni Goyo. Hindi ko din alam, anak. Pero kahit ako, nahihirapan ding paniwalaan yung sinabi ni Mang Boy. Pero kung ano man yon, siguradong may dahilan ng matanda kaya igalang mo na lang. Tugon ni Tatay Celso. Nang makarating sila sa tahanan, naroon si Aling Berta kasama si Nanay Teresa. Kasalukuyang pinapainom ng ale ang ina ng binata. Nay, ano pong nangyari? Tanong ni Goyo. Aling Berta, bakit po kayo nasa labas? Parehas hindi sumagot ang dalawa. Napansin nila ang labis na pamumutla at pag-iyak ni Nanay Teresa. Habang si Aling Berta naman ay patuloy lang sa panginginig. Natataranta na ang dalawa. Nais nilang malaman kung ano talaga ang nangyari. Naisip ni Tatay Celso na baka may masamang loob ang pumasok ng tahanan. Inikot naman ng ama ang buong paligid ng kabayan upang masigurado na walang tao doon o kung ano paman. Aling Berta, ano po bang nangyari dito? Ayos lang po ba si nanay? Muling tanong ni Goyo. Pero walang pagbabago sa dalawa. Labis na pagkabigla at takot ang makikita sa itsura ng mga ito. Hanggang sa biglang sumigaw ang ama at tinawag si Goyo. Tumakbo si Goyo sa likuran ng tahanan. Mabilis niyang pinunta ng ama dahil sa pag-aalala. Mula doon may malaking butas papasok ng bahay. Tila sadyang sinira. Kita pa ang bakas ng kamay na may dugo. Tay, ano po yan? Sino pong may gawa niyan? Tanong ni Goyo. Hindi ko din alam, anak. Pero sigurado ako, may kinalaman yan sa nangyari sa nanay mo at kay Aling Berta. Bilisan mo. Kunin mo ang mga kagamitan ko. Kailangan na nating matapalan yan bago pa bumalik yung may gawa. Tugon ni Tatay Celso. Kagad kumilo si Goyo. Kinuha ang mga kagamitan ng ama at mga retaso ng kahoy. Nang matapos ang mag-ama sa pagkukumpuni, sakto namang kumalma si Teresa at si Aling Berta. Aling Berta, ayos na po ba kayo? Ano po ba talagang nangyari dito? Bakit may malaking butas sa likod ng bahay? Tanong ni Celso. Kanina, pauwi na sana ako eh. Bigla ko na lang nasa lubong itong si Teresa. Hinihingal at umiiyak. Akala ko nga, nag-away kayong dalawa, nakapaalang umiiyak, may dugo sa muka. Napansin ko eh, parang merong aswang. Nakasunod sa kanya, mabuti na lang. Dala ko tong pinamili kong bawang. Kung hindi, baka napano na kaming dalawa. Pinagbabato ko eh. Sa palagay ko, epektibo naman. Biglang tumakbo yung aswang. Tugon ni Aling Berta. Umiiyak si Teresa ng mga sandaling ito. Ayon sa kanya,
Habang abala sa kusina at naghahanda ng hapunan, nakarinig siya ng sitsit sa likuran ng tahanan. Ang buong akala niya, si Goyo lang ito at binibiro siya. Sinuway pa niya at sinabing mas mabuti kung pumasok na lang ng bahay. Bagyang tumigil ang pagsitsit. Pero bigla na lang may bumangga ng malakas sa dingding. Tumambad sa kanya ang napakapangit na nilalang. Naglalaway ang bibig habang namumula naman ang mga mata. Mabuti na lang. May hawak siya noong kutsilyo dahil nagbabalat siya ng gulay. Nagawa niya itong mahiwa habang nakapatong sa kanya ang aswang. Nang mawala ng balanse ang nilalang, saka siya tumakbo palabas ng tahanan. Doon niya nasalubong si Aling Berta. Tay, mukhang tama nga po yung mga narinig ko sa gubat. May aswang po dito sa baryo natin. Sila po siguro yung nayanggaw ni Mang Adan eh. Anong gagawin natin, Tay? Paano kapag binalikan tayo ng aswang? Tanong ni Goyo. Napapaisip din ng ama. Bakit naman ang asawa ang punterya ng mga ito? Imposibleng nagkataon lang ang lahat ng bagay. Susubukan kong kausapin si Mang Boy bukas. Magtatanong ako kung anong magandang pangontra sa mga aswang na yan. Ang mabuti pa pumasok na kayo, Goyo. Samahan mo ang nanay mo. Ihahatid ko lang si Aling Berta. Halina po kayo, Aling Berta. Ihahatid ko po kayo sa bahay niyo. Wika ni Tatay Celso. Kagad namang pumasok si Goyo at si Nanay Teresa sa tahanan. Sinarado ang lahat ng bintana at pintuan. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na si Tatay Celso. May dala itong pangontra sa mga aswang kung sakaling may makasalubong. Pagsapit ng umaga, bago pumunta kay Mang Boy, nagpatingin muna sila sa bayan. May kutob siya kung bakit sinugod ng nilalang ang asawa. Hindi nga nagkamali si Celso. Buntis si Teresa. Sigurado siyang ito ang dahilan kung bakit sa dami ng mga taga-baryo, si Nanay Teresa ang pinunterya. Hindi nga ako nagkamali sa inala ko. Teresa, simula ngayon, kailangan nating magdoble ingat. Malaki ang posibilidad na bumalik yung aswang. Ang mabuti pa, dumaan na tayo kay Mang Boy nang makahingiman lang ng pangontra. Mahirap na. Ilang taon din bago nasundan si Goyo. Wika ni Tatay Celso. Tay, sana nga po, babae po yung maging kapatid ko. At mas mabuti po yan, may makakasama si nanay sa tahanan kapag wala tayo. Wika ni Goyo. Magkakasamang pumunta ang pamilya sa tahanan ni Mang Boy. Nang makarating sila sa lugar, nakita nila na may mga pasyenteng nakapila. Ramdam nila na iisa ang dahilan ng mga tao sa pagpunta. Tay, parang lahat ng nandito mga buntis po ah. Ang ibig sabihin po ba nito, inaswang din sila kagabi? Kung ganun, hindi lang po iisa yung aswang sa baryo natin. Wika ni Goyo. Hindi naman siya nagkamali. Totoong mga buntis lang ang naroon at nagpapatingin sa albularyo. Mang Boy, hindi ko na siguro kailangan pang ipaliwanag kung bakit kami nandito. Sa dami ng mga pasyente mo, alam mo na ang problema. Wika ni Tatay Celso. Sumang-ayon naman si Mang Boy. Pareho ang insidenteng nangyari sa mga buntis sa baryo. Mukhang hindi lang iisa ang aswang. Balakas ang kutob ko. Nasa kagubatan ng kuta at hindi sila mga taga rito. Batay sa mga narinig ko sa mga buntis, siguradong matagal na aswang na yung sumalakay kagabi. Kung nagkataong mga bagong yanggaw ang mga yon, siguradong hindi lang mga buntis ang aatakihin nila. Celso, ang mabuti pa, wag na wag mong iiwanan ng asawa mo sa mga susunod na araw. Mas mabuti nang kasama ka ni Teresa sa tahanan
kahit hanggang humupa lang ang pananalasa ng mga dayong aswang. Wika ni Mang Boy. Bukod dito ay nagbigay ang matanda ng mga pangontra sa aswang, pati na rin ang sandatang magagamit ni Celso kung sakaling balikan sila ng aswang. Ang mabuti pa, Goyo, mauna ka sa tahanan. Pero bumili ka ng asin at bawang. Manguha ka rin ng mga bagakay. Mamaya, papatulisin natin yan pag-uwi ko. Wika ni Tatay Celso. Kagad namang sumunod si Goyo. Pumunta ito sa palengke para bilhin ang bili ng ama. Habang pauwi, may nakasalubong siyang lalaki na tila bago lang sa baryo. Boy, pwede bang magtanong? Saan ba pwedeng makita yung kapitan nyo? May kailangan ako sa kanya. Kanina pa ako nagpapaikot-ikot dito. Wala namang kumakausap sa akin. Wika ng lalaki. Umiiwas ang mga tao sa mga dayo dahil sa nangyayaring sakuna. Hirap magtiwala ang mga residente sa bagong muka. Pero likas kay Goyo ang pagiging matulungin at magalang sa kanyang kapwa. Sino po ba kayo? Saka ano pong kailangan nyo sa kapitan? Pasensya na po kayo sa mga kabaryo ko Kagabi po kasi, nanalasa po yung mga dayong aswang sa baryo namin Pinupunterya po yung mga buntis. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao kung bakit hindi ka nila kinakausap. Baka mamaya, isa ka sa mga aswang Pero hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Goyo. Natawa ang lalaki nang marinig ang mga sinabi nito. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kailangang matakot. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ako aswang. Kakampi ako At saka mabuti naman ikaw na mismo yung nagkumpirma ng presensya ng mga aswang sa lugar nyo. Ako nga pala si Nathaniel. Palaboy sa umaga, manunugis ng aswang sa gabi. Naparito ko para tugisin ng grupo ng aswang na nananalasa sa isang baryo. Bago dito sa lugar nyo Malaki ang pinsalang iniwan nila doon. Kaya binayaran ako ng mga taga-baryo para masupil yung mga yan Para hindi na makapambiktima ng mga tao. Ngayon yung tungkol sa tanong ko. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ng kapitan nyo? Mabilis ang oras. Gusto ko sana siyang makausap bago pa man lumubog yung araw. Wika ni Nathaniel. Sandaling natigilan si Goyo at nakatitig lang sa lalaki. Hirap siyang paniwalaan ang patpating nasa harapan niya. Manunugis ng aswang. Tila isang suntok lang dito ay kaagad na siyang babagsak. Mang Nathaniel, mawalang galang na po Parang mukha kayong gutom na aswang kaysa manunugis Sigurado po ba kayong kaya niyong patayin yung mga aswang na nanggagambala? Pero hindi bale na nga. Hali po kayo, sasamahan kita sa bahay ni Kapitan. Bilisan lang po natin Iuwi ko pa to sa amin yung mga bawang, asin, pangontra sa aswang. Kailangan po naming mag-ingat Sige po, hawakan mo tong asin kung hindi ka talaga aswang. Sige nga. Wika ni Goyo. Tumawa ng malakas si Nathaniel. Hinawakan ang asin. Dahil sa nakita, nakumbinsi ang binata na hindi nga aswang si Nathaniel. Nang makarating naman sila sa tahanan ng kapitan, sandali pang nakinig si Goyo sa usapan. Nagpaalam lang si Nathaniel sa kapitan ng baryo sa gagawin niyang pagtugi sa mga aswang. Hindi na inantay pa ni Goyo ang buong detalye. Kailangan pa niyang manguha ng mga bagakay. Mag-aalas 3 nang makauwi si Goyo. Naroon na rin sa tahanan ang ama. Saan ka ba nang galing, anak? Nauna pa akong dumating sa'yo Nakakuha na nga ako ng mga bagakay Ikaw talaga, sinamahan mo na naman yata ng gala yung utos ko sa'yo Wika ni Tatay Celso. Hindi po tay, may nakasalubong po akong lalaki. Nagpasama po kila Kapitan. Tay, hindi po kayo maniniwala sa mga nalaman ko. Etong si Mang Nathaniel,
Yung dayo na sinamahan ko kay Kapitan, manunugis po ng aswang. Nandito siya para tugisin yung mga dayong aswang na naghahanap ng mabibiktima. Nagpunta lang po siya kay Kapitan para magpaalam sa gagawin niya eh. Sa wakas, Tay, may lalaban na sa mga salot na aswang. Hindi rin magtatagal. Matatahimik na uli yung baryo natin. Wika ni Goyo. Kahit meron pa ring pag-aalinlangan, mas pinili ng binata na magtiwala sa manunugis na si Mang Nathaniel. Para sa kanya, mas mabuti na merong inaasahan. Pagsapit ng gabi na kapaghanda na sila Goyo, dinoble nila ang harang sa dingding sa likod ng bahay para hindi na ito magawa pang sirain ng aswang. Nagpalitan silang mag-ama sa pagbabantay kay Nanay Teresa. Habang nag-uusap, nakakarinig ito na naglalakad na tao sa kalsada. Sinilip ito ni Goyo. Nakilala niya kung sino ito. Naroon si Mang Nathaniel. Nag-uumpisang mag-ikot sa baryo. Lalampas na sana ito sa kanilang tahanan nang bigla itong tumigil sa harapan. Inilabas ang dalampatalim na tila kumikislap kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Matapos nun, isang malakas sa pag-angil ang narinig nila Goyo. Kasabay ng nilalang na lumundag mula sa bubungan papalapit sa manunugis. Mabilis namang kumilos si Mang Nathaniel. Nakipaglaban sa nilalang. Kitang-kita ito ni Goyo. Mas matangkad ito sa manunugis. Sa tingin pa ng binata, dehado si Mang Nathaniel. Lamang sa haba ng kamay ang aswang, idagdag pa dyan na napakalapad ng katawan. Pero pinamalas ni Mang Nathaniel ang bagsik ng manunugis. Tila nananaginip lang si Goyo habang pinagmamasdan ang liksi ni Mang Nathaniel. Tila sumasayaw lang ito habang sinasabayan ang pag-atake ng aswang. Namangha si Goyo nang masugatan ng manunugis ang nilalang. Narinig pa ni Goyo na tila hinahamon pa ni Mang Nathaniel ang aswang na mas galingan pa. O ano? Hanggang dyan ka na lang ba? Mukhang malaki lang kayong tignan. Pero mahina kayo. Tatapusin na kita ha. Marami pa akong papatayin na kalahi mo eh. Wika ni Mang Nathaniel. Tay, tignan niyo po si Mang Nathaniel. Kalaban niya po yung aswang. Kaya niya pong patayin. Wika ni Goyo. Hindi ito nagkamali. Itinarak ni Mang Nathaniel ang hawak. Hiniwa ang katawan ng aswang. Napakahina. Akala ko naman mapapalaban ako dito. Pero sige, lilibangin ko na lang yung sarili ko sa inyo. Wika ni Mang Nathaniel. Habang naglalakad palayo si Mang Nathaniel sa tahanan nila Goyo, bigla itong napaiwas ng mabilis at umatras. Maging si Goyo na nasa bintana, nagulat sa biglaang pag-atras ni Mang Nathaniel. Nung una ay hindi niya malaman kung ano ang nangyari, pero kalaunan naintindihan na ni Goyo ang sitwasyon. Sa unahan, meron pang 3 aswang. At habang sa likuran niya, meron pang 2. Aba, mukhang alam nyo na mahina kayo kapag mag-isa. May sasagot kagad sa hamon ko. Pwes tignan natin kung ilang aswang ang mapuputulan ko ng ulo ngayong gabi. Wika ni Mang Nathaniel. Tay, delikado po si Mang Nathaniel. Marami pong aswang na nasa labas. Kailangan niya po ng tulong natin, Tay. Wika ni Goyo. Pinigilan ito ng ama. Anak, naiisip mo ba kung gaano kadelikado at kalakas sa mga aswang na yan? Kaibangan kung lalabas ka pa para tulungan niyang dayo. Baka imbis na makatulong, maging pabigat lang tayo sa kanya. Tugon ni Tatay Celso. Nag-aalala si Goyo.
Wala man lang silang magawa. Sa oras na lumabas sila, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kanila o baka kunin ang pagkakataong ito upang makuha ang bata sa tiyan ni Nanay Teresa. Ano? Titingin lang ba kayo? Walang mauuna sa inyo? Wika ni Mang Nathaniel. Sabay-sabay na umatake ang mga nasa harapan. Tinamaan ang manunugis. Nagkasugat ito sa tagiliran, braso at binti. Kaya naman bagyang bumagal ang kilos ni Mang Nathaniel. Kung ganoon, sigurado kayong papatayin niyo ako Pero hindi ko hahayaang mapatay ako nang walang naisasama sa inyo ng kahit isa pa. Muling sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Wala nang ginawa pa si Mang Nathaniel. Tumayo siya sa gitna ng daanan. Tinanggap ang pagkatalo at kamatayan. Nagkamali siya sa pagiging padalos-dalos. Labis niyang minaliit ang kakayahan ng mga aswang. Ngayon siya ang mamamatay. Umilag ka, iho! Yuko! Wika ng boses. Kagad naman itong yumuko. Dalawa sa mga aswang ang mabilis na naputulan ng ulo. Umatras ang iba pang aswang. Teka, sino ka? Aswang ka din Iba lang yung itsura mo Bakit mo ko niligtas? Tanong ni Mang Nathaniel. Tinitigan nito ng manunugis at nanlaki ang mga mata nang makumpirmang gabunan ang nasa harapan. Hindi naman sumagot ang nilalang. Kagad na sinugod ang mga natira pa. Isa-isang humandusay sa lupa ang mga nilalang. Wala silang nagawa sa lakas ng gabunan. Tay, tignan niyo po May tumutulong na aswang kay Mang Nathaniel. Wika ni Goyo. Ano? Bakit kinakalaban ng aswang yung mga kalahi niya? Tanong ni Tatay Celso. Maraming salamat. Natigil si Mang Nathaniel sa sasabihin dahil lumalapit sa kanya ang gabunan. Halos maabot siya nito, pero biglang may dalawa pang aswang ang lumabas. Nagawang pigilan ang gabunan. Mang Boy, tama na. Wala na yung mga dayong aswang. Tao na yung inaatake mo. Wika ni Adan, ang matadero sa palengke. Boy, ikalma mo ang sarili mo. Subukan mong makiramdam sa paligid. Magagawa mong bumalik sa anyong tao. Huwag mong kalimutan kung bakit mo ginamit ang anyong yan. Tumutulong ka sa kapwa mo. Wika ni Mang Inocencio. Pilit pa rin nilang pinipigilan ang gabunan. Halos maabot na nito ang leeg ni Mang Nathaniel. Hanggang sa unti-unting nagbalik sa anyong tao ang gabunan. Kasabay din ng pagbabalik sa anyong tao ng dalawa pang aswang na pumipigil sa kanya. Halos lumuwa ang mata ni Goyo sa pagkagulat. Kagad napatakbo sa labas at nilapitan si Nathaniel. Mang Boy? Mang Adan? Ano pong ibig sabihin nito? Bukod sa mangkukulam na aswang na si Tandang Inocencio at Mang Adan, ang gabunan na tumapos sa mga aswang, walang iba kung hindi si Mang Boy. Panahon na siguro, boy, para malaman ng mga kabaryo mo ang totoo mong pagkatao. Maaring aswang ka. May lahing aswang. Pero ginamit mo rin ang katangian na yan upang tumulong sa iba. Upang tulungan sila sa pangangailangan nila sa espiritual na aspeto, maging sa panggagambala ng mga elemento at nilalang. Wika ni Tandang Inocencio. Dito tuluyang napag-alaman ni Goyo na hindi duwag si Mang Boy. Ang dahilan kung bakit palagi siyang tumatakbo kapag may kalabang aswang sa baryo. Hindi niya kayang kontrolin ang katawan sa pagiging gabunan. Sa oras na makakita siya ng aswang, unti-unting nagpapalit ang kanyang katawan.
Kung sino man ang makita, walang pagdadalawang isip niyang papatayin. Si Tandang Inosensyo at Mang Adan ang umaalalay sa kanya upang hindi niya mapatay ang mga inosente. Ang dalawang taong napagbintangan ng kasamaan, sila ang tumutulong kay Mang Boy upang gumawa ito ng kabutihan. Napakalaki ng sakripisyong ginawa ng albularyo para maingatan ang buong baryo. At kahit nagkaroon ng masamang pagtingin kay Tandang Inosensyo at Mang Adan, hindi nila pinansin ang bagay na ito. Dahil para sa kanila, mas nangingibabaw ang kaligtasan ng taong bayan. Kung maaari sana, Goyo, ilihim nyo ang lahat ng nasaksihan nyo ngayong gabi. Hayaan nating isipin ng mga kabaryo natin kung ano man ang nasa isip nila. Hindi na kailangan pang lumabas ang katotohanan. Kapag nalaman nila na meron akong lahing aswag, pwede nila akong itaboy sa baryo at hindi na sila magpagamot sa akin. Yon ang kinakatakot ko. Dahil kapag nawala ako sa baryo nyo, siguradong wala nang pipigil sa mga aswag. Aalis kami ni Tandang Inosensyo at Ginoong Adan sa lugar nyo. Naunawaan naman ni Goyo at maging ng manunugis na si Mang Nathaniel ang lahat. Nanatili itong lihim sa lahat ng tao sa baryo. Hanggang sa pagtanda ni Goyo, patuloy pa rin niyang iniingatan ang sekreto ng tatlong matanda. Sa tuwing merong nanggagambala sa kanilang baryo, hindi na natatakot pa si Goyo dahil alam niya sa kanyang sarili na merong tatlong aswang na tutulong sa kanila. Kwentong Bayan.